Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan, Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, minamahal na mga taga-subaybay. Ako po si Pastor Jerry Cahobe, ang inyong pong kaibigan sa radyo. Narito tayo ngayon upang pag-usapan at mapakinggan ang mga kapanapanabik na usapin patungkol sa banal na kasulatan. Ito ang ating programang Revelation of Hope. At para sa inyong pong mga katanungan, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating mga numerong 0917-1742777 at 0968-853-6607. Ang ating pong pag-aaral ay nakasentro sa pamilya at pag-asa sa pahayag ng pag-ibig ng Diyos. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang napakahalagang papel ng pamilya sa panahon ng krisis. Paano natin mapapanatili ang ating pananagutan at ganoon din ang pagmamalasakit sa isa't isa sa kabila ng mga pagsubok sa buhay? Kaibigan, nakaranas na ba ang iyong pamilya ng isang matinding krisis? Ano ang inyong ginawa? Paano ninyo ito nalagpasan? Sa episode na ito ay ating pag-usapan ang temang yan. Nais ko pong dalhin sa inyo o basahin sa inyo ang isang talata sa Biblia mula sa unang Pedro, Kabanata 3, talatang 8, ganito pong pagkakasabi, magdalang habag kayo sa isa't isa, maging mapagmahal at mapagpakumbaba. Ano pong sabi? Magdalang habag kayo sa isa't isa. Bakit kailangan magdalang habag? Ano bang pangyayari? Ano bang nangyari sa ating buhay? Mga kaibigan, ito po ay isang tagpo ng buhay na hindi natin dapat na mapalagpas na tayo po ay magdala ng habag o awa. Ano po? Kapag dumarating yung ganitong karanasan ng buhay. Kaya sa seryeng ito o sa episode na ito, pag-usapan natin ang tungkol sa krisis na siyang naging karanasan ng pamilya. Ang unang bahagi ay ang pag-unawa sa krisis at ang epekto nito sa pamilya. Ano? Unawain natin, ano bang epekto nito sa ating pamilya kapag nakaranas tayo ng ganito? Ang krisis ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo. Kalamidad, pandemya, pagkawala ng trabaho, mga personal na trahedya. Ano man ang pinagdaraanan, ang pamilya ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng suporta at pag-asa sa bawat membro ng ating pong pamilya. Ano yung dapat nating o kailangan at marapat na nating ipagkaloob? Ano po? Mamaya po ay ating pong isa-isahin. Yung emotional na epekto ng krisis sa ating pong pamilya. Karaniwan, ating nararanasan yung mga bagay nito, yung pagkatakot, pagkalito, at pagkabalisa. Di ba? Yan yung ating pong pangunahing nararanasan kapag dumarating yung krisis sa hindi natin nasaan. Sa mga ganitong mga pagkakataon, ang suporta ng pamilya ay napakainam na dapat nating bigyang pansin o bigyang panahon. Kasi ito po yung kailangan natin at kinakailangan ding dapat na maintindihan ng ating pong mga mahal sa buhay. So yun po, yung emotional na epekto ng krisis sa ating pong pamilya. Huwag ang sabing ganon sa talatang Pilipos 6, 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay idalangin ninyo ang inyong mga kahilingan sa Panginoon. Kaya kapag dumating ang krisis sa buhay, yung ating emosyon ay naapektuhan. Pero po, ang sabi po ng Biblia, kapag tayo nakaranas ng ganito, ang ating pong gagawin ay
lumapit tayo sa Panginoon, idalangin natin sa Kanya, hilingin natin ang Kanya pong tulong, ganun din ang maliwanag na pag-iisip ay iparanas sa atin. Ano pa po? Pinansyal na hamon. Maaring mawalan tayo ng trabaho o bumaba ang ating kinikita. Kaya naman, mahalagang ang ating pong gawin ay matulungan ang ating pong kasamahan at ito'y magtutulak ng praktikal na maaring magawang solusyon para sa ganun po ay hindi magtuloy-tuloy yung krisis na siyang nararanasan. Bibigyan ko po ulit kayo ng isa pang talata mula po kay Mateo. Sa aklat ni Mateo, kabanatang 6, ika-26 na talata. Ang sabi po nga ron, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Ipinapapansin sa atin ng talata yung mga ibon sa himpapawid. Kailanman hindi natin sila nakitang nagtanim, naggasik, pero bakit sila nabubuhay? Ba't sila hindi nagugutom? Ba't sila patuloy na yung bang nakakalipad ng mahusay, ng mabilis? Kung sila ay ganun inaalaga ng Diyos, gaano pa kaya tayo na kanyang mga anak na minamahal niyang lubos? Diba? Kaya, yun ay isang kaisipan na dapat nating malaman. Bagaman meron tayong mga pinansyal na mga hamon, huwag nating kalimutan, ang Diyos, meron siyang solusyon. Ang Diyos mas malaki sa ating problema. Kaya niyang ipagkalob sa atin ang mga pamamaraang dapat nating gawin para maibsan ang ating pong nararanasan na mga krisis tungkol sa ating pong pinansyal. Ano pa? Pagkakaroon ng matibay na spiritual na pundasyon. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok o mga bagyo ng buhay. So, sa halip na ito ay magdala sa atin sa isang pamumuhay na mawawalan tayo ng pag-asa, nawa ito ay magsilbing daan para yung mga pinagdaraanan natin bilang isang pamilya ay makita natin na yung suporta ay kinakailangan nating ipagkaloob sa kanila. Para sa ganun ay magkaroon tayo, magkaroon tayo ng matibay na spiritual na pundasyon kapag tayo tinutulungan nila na mailapit sa ating Panginoon. Ang pananampalataya natin sa Diyos, ito ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Kaya ang sabing ganon sa awit 46, talatang 1, sabi ron, Diyos ang ating kalungan. Kita nyo? At kalakasan, isang laging handang saklulo sa kagipitan. Kung hindi man tayo sakluluhan ng ating mga kasamahan, ng ating kapamilya, palagay ko naman, hindi yun magagawa ng ating kapamilya kapag tayo may pagkakaisa. Pero kung dumarating man yung ganon, ang sabing ganon, ang Diyos handang saklulo natin. Handa siyang tumugon sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan, sa paraang mailalagay tayo sa maganda at ligtas na kalagayan. Kaya huwag tayong maging isang taong palaasa sa iba. Lagi nating titingnan ang Diyos sumusubaybay sa atin at siya ay handang magkaloob ng ating mga pangangailangan. Pangalawang bahagi ng ating tinatalakay na ito, ano ang mga pananagutan ng bawat membro ng pamilya sa panahon ng krisis? Meron bang bagay na dapat na gawin ng ating kapamilya sa panahon ng krisis na ating nararanasan? Well, kung inyo pong mapapakinggan ng mga balita sa radyo, mapapanood sa TV ang mga tinatalakay, meron bang pananagutan ang bawat mamamayan ng ating pong bansa sa krisis na ating kinakaharap sa kasalukuyan? Palagay ko iba sabihin na, ay wala. Yung iba naman ay meron. Iba-iba ang ating pong opinion. Pero gusto ko pong akayin kayo na sa gitna ng krisis, bawat membro ng pamilya ay may tungkuling
ginagampanan upang mapanatili ang kaayusan at pagkakaisa. So in short, bawat isa meron talagang gampanin. Ano? Sa mga magulang, ano ang mga pananagutan ng magulang? Sa mga magulang, magbigay ng gabay at lakas ng loob sa mga anak. Ano? Encourage natin sila. Huwag natin silang kagagalitan, huwag natin silang pababayaan, bahala ka sa buhay mo. Wala na pong ibang maaring tumulong at gumabay sa kanila, maliban tayo na mga magulang na alam na natin yung kaliwat kanan para ang ating mga anak na nakakaranas ng krisis, magabayan natin at tumakas ang kanilang loob sa pagtitiwala sa Diyos na meron pa ring pagkakataon na darating na ito ay malalagpasan o kaya mabibigyan ng solusyon. Magpanatili ng bukas na komunikasyon upang manawan ang kanilang nararamdaman. Ano po? Yung ating pong mga anak ay kailangan nila ng isang makakaintindi sa kanila. Kaya tayong mga magulang, dapat bukas ang ating pong komunikasyon sa kanila. Kinakausap natin sila. Kung pinsan malayo tayo sa kanila, may cellphone tayo, di ba? Gamitin natin yung ating mga gadget para yung komunikasyon ay tuloy-tuloy, maalalayan natin sila. Maraming mga pagkakataon ngayon ng mga magulang, malayo sa kanilang mga anak. Lalo po yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa para lang magpatuloy na maipagkaloob nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Di po ba? Sa panahon ng krisis, ito yung mga paraan at mga responsibilidad ng magulang na dapat nilang hindi makalimutan na gampanan. Mapanatiling bukas ang komunikasyon upang maunawaan ang nararamdaman ng ating mga anak at magabayan sila. Sangayon po doon sa Kawikaan 22, ang talata 1, sabi nga nun, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran. At kahit tumandaman siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Yan po. Ituro natin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. At kung yun ay kanila pong mapag-aralan at sundin, mapapainam ang kanilang buhay. Sila ay magkakaroon ng dagdag na mga edad sa buhay na hindi nila tatalikuran yung tamang landas na itinuro mo sapagkat yun ay napatunayan mo na sa tulong ng ating Panginoon. Sa mga anak naman, ano ang ating mga pananagutan? Mga anak, makinig kayo. Magpakita ng paggalang at pagtutulungan. Sa lahat ng pagkakataon ng buhay, maging sa krisis, magpakita tayo ng paggalang at pagsusunod at pakikipagtulungan sa ating pong mga magulang. Maging responsable sa mga gawain sa bahay at sa pag-aaral. Yung ating pagiging matulungin sa bahay, yun po ay isang aral na matututunan natin na kung dumating man ang krisis sa buhay, na tayo'y malayo na sa ating mga magulang, wala sila sa ating paligid, hindi natin sila abot kamay. Yung mga gawain ito na itinuturo sa atin, samantalang kapiling natin sila, yan ang magsisilbing gabay natin at magiging ating pong pinakasaklay sa panahon ng krisis ng buhay. Yung pag-aaral, ang sabi nga ng aking magulang, mga anak, wala kaming yaman na maipapamana sa inyo. Subalit, igagapang namin kayo sa inyong pag-aaral. Nakita po nyo? Walang sapat na yaman na taglay ang aming mga magulang. Pero ito ang tiniyak nila sa amin. Igagapang nila kami sa pag-aaral. At totoo nga, talagang hanggang sa huling sandali ng aming pong pag-aaral, ang aming mga magulang talagang nagtiis, nagtiyaga, nagsikap upang kami po ay mapatapos sa pag-aaral. Kaya bilang mga anak, tignan natin yung pagsisikap ng magulang. Tumbasan natin ng ibayo ring pagsisikap para tayo makatapos sa ating mga pag-aaral. Sapagkat yan ang magiging daan upang ang ating buhay ay mapabuti at kung dumating man ang iba't ibang suliranin o krisis sa buhay, meron tayong mahuhugot mula sa ating pong mga
nakaimbak na kaalaman sa ating isipan upang makalagpas tayo. Magamit natin makalagpas tayo sa mga krisis ng buhay. Sangayon sa Efeso Kapitulo 6 ang talatay 1, ang sabi ganun, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay tama. Ano? Yung ating mga magulang, sila po ang itinadhana ng Diyos na magtuturo sa atin. Sila ang ating unang guro na magkakalob sa atin ng kaalaman para tayo matuto sa buhay. At kung dumating man ang krisis, mapagtatagumpayan natin at ito'y malalagpasan natin. Sabi ron, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay tama. Kaya meron tayong kasabihan na lahat ng ginagawa ng matanda sa harapan ng bata, ito ay pawang tama. Kaya mga magulang, yung ating pong pagtuturo ay husayin natin. Sapagkat kapag ito natutunan ng mga bata, ito'y kanila pong ipapatupad kasi alam nila ito ay tama sapagkat mga magulang nila ang siyang nagturo nito. Palagay ko wala namang magulang na magtuturo ng mali sa kanilang mga anak. Hindi ko lang alam. Pero bilang mga magulang, responsibilidad natin na magturo sa ating pong mga anak. Kaya pagkaminsan may mga biruan, ang mga anak at mga magulang, ang sabi ng mga magulang sa anak, anak, sundin mo ito sapagkat ito ang tama. Ako, pabalik na, kayo papunta pa lang. Magbibiro naman yung anak. Sabi ng anak, dad, kung pabalik na kayo, bakit hindi namin kayo nakita? Hindi namin kayo nasa lubong. Ano? Alam yung mga biron minsan pag ganoon ay malalaman. Pero mga anak, ito po ang aking may papayo sa inyo. Ang Biblia ay hindi magsasabi ng mali. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay tama. Kaya yung mga magulang na nasa Panginoon, tiyak ko, lahat ng kanilang ituturo ay pakikinabangan ng kanilang mga anak. Pangatlo, pananagutan ng lahat. Magtulungan at magkaisa sa pagtugon sa mga pangangailangan. So, magtulungan. Hindi lamang yung mga magulang ang gagawa. Tayo rin mga anak, tayo rin ay makikipag-cooperate para matugunan yung ating pangangailangan. Maglaan ng oras para sa sama-samang pananalangin at espiritual na pag-aaral. Kapag dumating na yung mga ganong mga krisis sa buhay, maglaan tayo ng panahon bilang isang pamilya. Manalangin, humiling sa Panginoon ng kaliwanagan sa mga bagay na nangyari at ang ating espiritual na buhay, tiyak ko, maalagaan at sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, magagabayan tayo sa tama nating landas. Kagaya ng sinabi sa Galatia Kapitulo 6, ang talata ay 2, magpasama kayo ng pasanin ng isa't isa at sa ganitong paraan o magpasanan. Kayo ng pasanin ng isa't isa at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang sabi ng Panginoon ay magdalahan kayo ng inyong mga problema sa isa't isa. So, bilang isang pamilya, nandoon yung ating espiritu, yung ating hilig na magkipagtulungan sa bawat isa. Hindi lang yung magulang ang gagawa. Kayo rin na mga anak ay makipagtulungan sa ating pong mga magulang. Well, pangatlong bahagi, mga kwento ng pagtatagumpay sa gitna ng krisis. Tingnan natin sa Biblia. Ano yung ating matututunan tungkol sa mga krisis na naranasan ng pamilya? Paano sila nagtagumpay? Sa katotohanan, marami tayong makikitang halimbawa ng mga pamilyang napagtagumpayan ang krisis sa tulong ng pananampalataya at pagkakaisa. Ito po yung mga halimbawa. Si Jose at ang kanyang pamilya. Sa panahon ng tagutom, si Jose ay ginamit ng Diyos upang magbigay ng pagkain at kaligtasan sa kanyang pamilya, di ba? Hindi sila tuluyang nagutom. Sa kabila ng kanilang karanasang iyon, ay naging pagpapala ang pagkawalay ni Jose sa kanyang pamilya. Sapagkat sa panahon ng krisis, yung anak na hindi ginawan ng mabuti ng kanyang mga kapatid, naging pagpapala
sa krisis ng pamilya. Sa Genesis Kapitulo 45, ang talata 5, ang sabi ganon, hindi kayo nagbenta sa akin dito, kundi ang Diyos ang nagsugo sa akin upang ingatan ang inyong buhay. Ayan, nakita nyo? Ito po yung naging kaisipan ni Jose. Hindi niya winari o hindi niya tinignan yung krisis ng kanyang pamilya na isang paraan upang kay siya'y maghigante, kundi para siya'y makipagtulungan at mailigtas sa tiyak na pagkagutom ang kanyang pamilya. Kaya sabi niya, hindi kayo nagbenta sa akin dito, kundi ang Diyos na nagsugo sa akin upang ingatan ang inyong buhay. Kaya minamahal ng mga kaibigan, mga taga-subaybay, meron pong bahagi ang lahat ng ating pong membro ng pamilya. Sino pa? Ang pamilyang Israelita sa ilalim ng pamumuno ni Moses. Sa gitna ng mga pagsubok sa ilang, patuloy na pinatnubayan ng Diyos ang mga Israelita. Nakita po niyo kung paano naging masuwayin ang Israelita na dapat sana mabilis nilang narating ang lupang Kanaan. Pero dahilan sa hindi nila pakikipag-cooperate sa Panginoon, yun ang naging karanasan nila. Sang-ayon sa Deuteronomio Kapitulo 31, talata 6, ang sabi ganon, hindi kayo iniwan ng Panginoon ninyong Diyos sa anumang panahon. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Hindi sila iniwan ng Panginoon. Kaya lang, sinunod nila yung gusto nila. Pero sa kabutihan ng Diyos, dumaan man sila sa mahabang krisis ng buhay, ang Diyos patuloy na pumatnubay sa kanila. Sa araw kapag mainit, ang Diyos nagkakaloob ng isang payong sa pamagitan ng ulap para hindi sila para hindi sila mainitan, Sa panahon na sila nais ng kumain, sa panahon na dapat ng kumain, ang Diyos nagkakaloob ng mana. Sa gabi kapag sila naglalakbay, hindi rin sila iniwan ng Diyos. Merong ipinagkakaloob na malaking ilaw na siyang pumapatnubay sa kanilang dinaraanan. Mahal mga kaibigan, ganun din sa ating panahon. Ang ating pamilya, hindi yan hinihiwalayan ng Panginoon. Siya ay pumapatnubay. Ano pang istorya sa Biblia? Si Noe at ang kanyang pamilya. Sa panahon ng malaking baha, nanatiling matatag si Noe at ang kanyang pamilya dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Sang-ayon sa Genesis 6, ang talata 9, ang sabi ganon, si Noe ay isang taong matwid at lumakad na kasama ng Diyos. You see? Bagaman, malaking krisis ang kinaharap ni Moses at ang kanyang pamilya. Dahilan sa kanyang pananampalataya, dahilan sa kanyang disiplina, sinunod niya ang Diyos. Lumakad siya sang-ayon sa utos ng Diyos. Sinamahan naman siya ng Diyos sa mga panahong yon. Kaya ang kanyang pamilya ay naligtas. Pangapat na bahagi ng ating pong pag-aaral nito, mga praktikal na paraan upang malagpasan ang krisis bilang isang pamilya. Narito ang ilang mga praktikal na mungkahi na nais ko pong inyong matutunan, ibahagi sa inyo, marahil ito'y alam nyo na o kaya magsilbing karagdagan upang mapanatili ang pananagutan at pagtutulungan sa panahon ng krisis. Una, manalangin ng sama-sama. Wala nang pinakamainam na gawin ang pamilya kundi unang-una maglaan ng oras para sa sama-samang panalangin upang mapalakas ang espiritual na koneksyon ng pamilya sa ating Panginoon. Pangalawa, magplano at magtulungan sa pinansyal na aspeto. Yes, may krisis tayo tungkol sa pinansyal na aspeto ng ating buhay. Ang gawin natin ay magplano tayo. Magtulungan tayo. Maghanda ng budget at magtipid upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Ano pa? Magbigay ng emosyonal. Magbigay ng emosyonal na suporta. Kaibigan, minamahal na mga taga-subaybay. Alam po nyo, kapag dumarating ang krisis sa buhay, pakinggan natin ito. Pakinggan natin ang mga hinaing ng bawat isa at magbigay ng payo at pampalakas ng loob. Itong kailangan natin. Hindi natin sila kinakailangang kagalitan. Hindi natin sila kinakailangang ibagsak.
ang payo ng Diyos, magdalahan tayo ng ating pong mga pasanin sa buhay. Magbigay ng emosyonal na suporta para sila ay magpatuloy na gumawa at malagpasan ang mga krisis ng buhay. Alam nyo, minamahal na mga kaibigan, wala nang pinakamainam sa lahat bilang isang pamilya na tayo po ay sama-sama na magsuportahan lalo po sa emosyonal na aspeto ng ating buhay. Mahalaga po yun. Sunod, magtulungan sa gawain ng bahay. Well, minamahal ko mga kapatid, mga taga-subaybay, nagiging magaan ang pagharap sa mga krisis ng buhay kung tayo ay magtutulungan sa lahat ng aspeto ng paggawa, lalo po sa magawaing bahay. Magulang, turuan natin kung paano makibahagi ang ating mga anak. Hatiin ang mga gawain upang maging magaan para sa lahat. Alam niyo po, yung salitang bayanihan, yung salitang bayanihan, ito po ay nung mga panahon pa ng ating mga ninuno. Na ang ibig sabihin ay tulungan, damayan. Kapag merong programa na dapat na suportahan, nandoon susuporta ang buong pamilya. Kapag may gawain na siyang kailangan ng maraming kamay na gagawa, nandoon ang buong pamilya. Sumusuporta, umaalalay. Kapag ang gawain ay malaki para sa isa, ibahagi sa iba at yung iba naman ay maging handa na makibahagi upang mabilis at magaang na matapos ang gawain na siyang nasa ating harapan. Kaya mahal na mga kapatid, mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay. Ang krisis ay hindi ipinahintulot ng Diyos para ang ating pamilya ay magkahiwa-hiwalay. Ang pamilya ay ipinahintulot ng Diyos para lalo pa tayong maging magkaisa, maging malapit at makita ang pagkakaisa na nais ng Diyos. Kaya naman sa seryeng ito, patuloy akong nananawagan sa inyo. Bakit hindi natin dalhin ang ating pamilya sa ating Panginoon? Nais mo ba na maging mapagtagumpay sa krisis ang ating pamilya? Isuko natin sa Panginoon. Dalhin natin sila, ang bawat isa, na ang Diyos ang gagawa sa bawat buhay upang sa panahong ito na dumarating na kayang hindi natin kayang mapagtagumpayan, sangay sa pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo. Siya ay magkakaloob ng paraan na ating malagpasan ang mga krisis ng buhay. Kaya naman ang aking pamanhik sa inyo sa pagkakataong ito, minamahal na mga kaibigan, mga membro ng pamilya, maglaan ng oras ngayong linggo para sa isang family devotion o talakayan. Inyong talakayin bilang isang pamilya, paano ang Diyos naging mabuti sa inyong buhay. Paano ninyo isusuko ang buong pamilya sa ating Panginoon at tanggapin siya bilang inyong personal na tagapagligtas. Tanging saklulo natin sa mga panahong ito, bagaman ang ating pong nasa paligid ay hindi nagkakaisa. Maglaan tayo ng oras na kahit man lang ang ating pamilya, makaranas tayo ng pagkakaisa. Mag-usap at magpanukala kung paano tayo maaaring magtulungan sa panahon ng anumang krisis na dumarating sa ating buhay. Hindi ito maiwasan, minamahal na mga kaibigan. Hindi ito pwede nating ipikit ang mga mata sa nangyayari sa ating paligid. Pero ang nais ko, kayo bilang isang buong pamilya na ngayon ay nakikinig sa atin, programa, ibigay natin ang ating pong suporta. Magtulungan tayo. Ang krisis ay panahon ng ating pagtutulungan. Ang krisis ay panahon na ipakita natin ang ating pag-ibig sa isa't isa. Ang krisis ay panahon ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ang krisis ay panahon ng pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa ating pong pasama sa pamilya, maging sa ating pong mga kapitbahay at mga tao pang nangangailangan ng ating tulong. Mahal na mga kaibigan, mga taga-subaybay, masigit pa dyan ang krisis na darating sa ating buhay. Yung ating karanasan sa kasalukuyan, higit pa riyan ang darating. Paghandaan po natin. Pero ang pinakaligtas
na lugar sa mundong ito na doon natin madadala ang ating pamilya ay nasa kamay ng ating Panginoon. Sa kamay at pag-iingat ng Panginoon, ang ating pamilya ay makakalagpas sa krisis ng buhay. Nais ko kayong idalangin muli sa inyong pagkakalob ng inyong pamilya sa Panginoon. Nais kong maranasan ninyo ang tulong, pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong gabay at pagmamahal. Sa gitna ng anumang krisis, naway maghari ang pagkakaisa at pagmamalasakit sa aming pamilya. Turuan niyo po kaming maging matatag at magtulungan sa lahat ng bagay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Para sa inyong mga katanungan, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating pong numerong 0917-1742-777 at sa numero ding 0968-853-6607. Samahan niyo kami muli sa susunod na episode ng Revelation of Hope na may pamagat sa ating seryeng Pamilya at Pag-asa sa pahayag ng pag-ibig ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope. Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.